Kabilang po ang mga dati at kasalukuyang senador sa mga inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na imbestigahan kaugnay sa flood control projects. Ang ilan sa kanila pumalag sa alegasyon at sinabing patunay ang referral na walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang hustisya ay strikto. Sa ikawalong referral nito sa Ombudsman, 10 ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Nung humarap sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niyang personal siya naghatid ng kahong-kahong pera na nagkakahalaga ng 125 million pesos kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, umpisa pa lamang ay handa nang humarap sa ICI si Revilla pero hindi raw siya binigyan ng pagkakataong madepensahan ang kanyang sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato na ani ay nakinabang sa bilyon-bilyong pisong pondo. Oras daw na mabigyan ng pagkakataon ng Ombudsman na kahanda raw si Revilla na sagutin ang mga paratang. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Villa, staff ni dating Senador Grace Po na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Gayon din ang mga opisyal ng DPWH na sina Jean Ryan Altea, Gerald Opulencia, Manny Bulusan at Ruel Umali. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamayari ni Ngu. Si Villar kumi-kickback naman daw sa mga pondo para sa EDSA at sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig at idinaan umano ang mga komisyon sa pinsan ni Villar na si Carlo. Si Binay aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Villa. Si Po humiling daw ng mga proyekto kay Bonoan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Walang inirekomendang kaso laban kina Escudero, Villar, Binay at Po. Pero pinaimbestigahan sila ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Po, ang rekomendasyon ng ICI na i-refer siya para sa investigasyon ng Ombudsman ay patunay na hindi sapat ang ebidensya para sampahan siya ng reklamo. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Villar na ang desisyon ng ICI na i-refer ang kanyang kaso sa Ombudsman ay patunay na walang basehan ng mga alegasyon laban sa kanya. Handa raw siyang sumailalim sa investigasyon ng Ombudsman. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Escudero at Binay pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Sinisikap din namin makuha ang panig ng iba pang nabanggit sa ICI referral. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sinisikap din namin makuha ang kanilang panig. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, pinaliwanag ni dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson kung bakit siya nag-resign bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagharap ni Singson sa media kaninang umaga, hindi na raw kaya ng kanyang katawan ang mabigat na trabaho at stress na kanilang ginagawa sa ICC o ICI. Sa edad niyang 77, pabalik-balik na rin daw siya sa ospital para sa kanyang kalusugan. Sabi ni Singson, nagpasa na siya ng kanyang irrevocable resignation at mananatili na lamang sa pwesto hanggang December 15. Hinihintay pa kung tatanggapin ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang buong detalye ihahatid namin maya-maya lang.
Kaugnay ng pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner, kausapin natin si ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Hosaka. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Good morning, Connie. Apo, kasunod po ng resignation ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner, may nakikita na po bang ipapalit sa kanya at may rekomendasyon po ba ang ICI? Well, sa ngayon, walang rekomendasyon pang ICI dahil prerogative ng Presidente na mag-appoint ng mga members ng Commission. Malinaw po yan dun sa aming executive order creating the Commission. So eventually, it is talagang prerogative ng ating Presidente ang mag-appoint ng members ng Commission. But sa ngayon, sa tanong mo kung meron kaming marerekomenda ang Commission, wala pa sa ngayon. Matagal na niyo po bang alam na posible mag-resign na itong si Secretary Singson? Well, kung sa matagal, hindi naman ganun katagal. And in fact, the letter was addressed to the President and it was immediately forwarded to the office of the President. No? So, in that matter, medyo hindi naman ganun katagalan na alam ng Commission itong matter na to. So, hindi po kayo nagulat, at least? Well, syempre, kagulat-gulat na talaga pala magre-resign nating commissioner in the sense that it will be effective on December 15 as mentioned by him during his press conference. No? So, malaking nagulat rin ang commission eventually na talagang magre-resign na talaga si Commissioner Babe Singson. Pangalawang beses na ito na may nag-resign sa ICI. Hindi po ba ito makaka-apekto sa integridad ng komisyon tulad ng sinasabi ng ilan? Well, gaya nga na sinabi rin ng aming chairman kahapon nung kanya siya humarap sa media, in-explain niya na malaking bagay na ang integridad ng commission ay nakasalalay rin sa mga miyembro ng commission, but at the same time, kailangan mahusgahan ang pagka-independent ng commission on the actions, referrals at saka yung mga ginagawa nito. So nakita naman ng taong bayan kung paano mag-refer ang aming commission at the same time sa mga pleadings at submissions nito sa Office of the Ombudsman, wherein nakita naman ninyo na nilalagay namin doon ng mga sapat na ebidensya na maaring magpatunay na maaring may pagkasala tong mga taong na ilagay namin sa aming referrals for investigation before the Office of the Ombudsman. So, whether or not the independence of the Commission, it is true that in a way malaking bagay kung sino ang mga miyembro nito. But sa kabila naman makikita nila na walang sinasanto ang commission at as long as there's sufficient evidence, meron tayong strong evidence to refer a case before the Office of the Ombudsman, agad-agad naman po namin sinasubmit yan sa Ombudsman. Speaking about your referrals, handa naman daw humarap si dating Senador Bong Revilla na isa sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa Ombudsman. Pero hindi raw siya naimbitahan o nabigyan ng pagkakataong depensahan yung kanyang sarili. Ano pong masasabi niyo dyan? Well, yes. Ang commission kasi, based on EO 94, fact-finding siya, nag-investigate kami kung sinong maaring responsible sa mga pag-fund, pag-plan at pag-implement ng mga alleged anomalous flood control projects. No? So, wala kaming pine-prevent o hindi pinapayagan mag-appear dito sa commission. But in the same time that katulad nga ng nasabi ko, yung may mga congressmen dito na pumunta rito, sila ay voluntarily na pumunta. At the same time, tinanggap naman namin sila at pinakinggan namin ang kanilang testimony nila. No? But gaya rin ang aking na-explain this morning is that hindi naman nagtatapos ang investigasyon sa ICI. Ang ICI ay fact-finding, nagagather kami ng mga ebidensya, kinakalap namin yan, binubuo namin ang kaso, at nagre-refer kami sa Ombudsman. However, the Ombudsman to continue with the preliminary investigation at doon ay maaaring, in fact, they are mandated to request or to allow anybody who will be part of the investigation to appear before them to submit their evidence to refute any accusations or charges against them. So as far as the ICI is concerned, nagbubuo kami ng mga kaso, tinatanggap namin lahat ng ebidensya at ito ay binibigay namin sa Office of the Ombudsman. So wala kaming pine-prevent, wala kaming pinagbabawal na pumunta dito at mag-explain ng kanilang side.
whether voluntarily or upon invitation by the Commission. Ano pong reaksyon nyo sa interpretasyon ni na Senador Mark Villar at dating Senador Grace Poe na yung pag-refer ng ICI sa Ombudsman para sa investigasyon ay patunay daw na hindi sapat yung ebidensya para sampahan sila ng reklamo? Well, sa ngayon, ganun ang referrals namin. No? Ang referral namin right now is for further investigation because it is very important na pagka ang mga kaso ay naisampa na at naibigay na nasubmit na no, sa Office of the Ombudsman, dapat malakas talaga ang ebidensya, malakas ang kaso. So, it is also within the prerogative of the Ombudsman. Sila nga ang magsusuri niyan kung there is sufficient evidence. But eventually, pagkadating nito sa kaso, ang Office of the Ombudsman na magbubuo ng kaso. No? So, ang ginawa namin is refer namin to together with all the evidence that we have. Sila magsusuri nito, i-review nila. Ngayon, kung kailangan pandagdagan ng ebidensya dyan, then sila ngayon ang they would have to go through the preliminary investigation stage and thereafter determine whether or not proper charges can be filed against the senators. Sa ngayon po, ano yung assessment nyo sa ginagawa nyong live stream ng inyong pagdinig? Well, gaya nga na-explain ko rin, no? Ang live streaming guidelines kasi ng ICI, ang default niyan, ibig sabihin, talagang live streaming yan unless there are sufficient grounds for a resource person to request for executive session. Kasi alam namin na yung taong bayan ay gusto nila ng live stream. No? Kami rin naman. Kaya nga, yan ang default namin. Yan ang general rule ng ICI. Pagka meron kaming proceedings, live stream yan. However, we also recognize the rights of individuals, meaning our resource persons, to request and ask the Commission for an executive session based on law, based on our guidelines. Gaya nga rin ang nasabi ko before, ang guidelines naman ng ICI, talagang pinag-aralan namin yan. We based it on law sa batas. It is based also sa decision ng mga korte. Hindi ho namin inimbento yan. At ang ICI sumusunod sa batas kasi po we cannot not follow the law. We have to follow that. We are not above the law. So, ang sinasabi po namin dito, pagka meron po silang rason na sapat, na basihan legal, to ask for executive session, then they have the right to do so. And ang commission naman po ay magro-rule accordingly. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat, Connie. Si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki at kanyang ina matapos saksakin ng isa pang lalaki sa Davao City. Sara, ano daw dahilan ng suspect? Rafi, matagal nang may hidwaan ang pamilya ng suspect at biktima ayon sa mga pulis. Base sa investigasyon, pumunta sa isang auto shop ang 43 anyos na suspect na may dalang kutsilyo. Lumaban daw ang 26 anyos na biktima gamit ang bakal na tubo pero natumba siya. Doon na siya ilang beses na sinaksak ng suspect. Sumaklolo ang nanay ng biktima pero sinaksak din siya ng lalaki. Tumakas ang suspect hanggang nakita siya ng mga otoridad na nagtatago sa isang bahay. Sinubukan umano niyang manaksak ng isang sundalong kabilang sa mga rumespondeng otoridad kaya binaril siya bilang depensa. Dead on arrival sa ospital ang suspect. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang nakabaril na sundalo, mga biktima at kaanak ng suspect. 8 bahay ang nasunog sa Aravelo District sa Iloilo City. 5 ang partially damaged habang 3 ang tuluyang natupok. Wala raw tao sa bahay na itinuturong pinagmulan ng apoy hanggang kumalat sa iba pang kapitbahay. Walang naiulat na nasaktan. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, abot sa 40,000 pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mahigit 4 million pesos naman ang halaga ng nasirang ari-arian sa sunog sa Valencia, Bukidnon. 7 bahay sa Barangay Bagong Taas ang napinsala. Wala namang nasugatan. Iniimbestigahan pa ng BFP ang alegasyon ng ilang saksi na sinadya raw ang sunog. Nag-abot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan. Mas pinaigting pa raw ng Philippine National Police ang paghahanap kay Cassandra Leong, ang kinatawan umano ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Bukod kay Ong, pinaghahanap din ng mga pulis ang iba pang akusado sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas.
Nahaharap si Ong sa kasong qualified human trafficking. Nitong Nobyembre nang sabihin ni Senador Win Gatchalian na hindi na nakakulong sa Correctional Institution for Women si Ong. Ayon sa Malacanang, nasa Pilipinas pa si Ong batay sa records ng Department of the Interior and Local Government. Patay ang isang dating barangay kagawad matapos barilin ng riding in tandem sa Pateros. Tinangay rin ang bag ng biktima na may lamang ₱250,000. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kuha ito ilang sandali bago ang pananambang sa isang rider ng pulang motorsiklo sa Pateros noong Biyernes. Ang biktimang si Mark Herman Tanya, nanungkulan noon sa Barangay San Pedro ng Pateros bilang kagawad. Pag-alis niya sa kanilang bahay bago mag-alas 10 ng gabi, nahagip sa CCTV na sinundan si Tanya ng riding in tandem. Sa kuha ng isa pang CCTV, makikitang matagal na pala naghihintay ang dalawa sa di kalayuan. Pauwi siya galing sa amin at may sumunod sa kanyang motor. Ang kwento ay sinipa ang motor, inagawang bag pagkatapos, tsaka siya binaril. Mula Pateros, sa bahaging ito ng Barangay Ususan sa Taguig na abutan ng mga suspect ang biktima. Dito mismo nakuha ng isa sa mga suspect ang bag ng biktima. Nang wala na sa kanya ang item, lumayo na yung biktima papunta rito pero sinundan pa rin siya ng isa sa mga suspect at pinagbabaril sa mismong kantong ito. Nakita namin, nakadapa na. Tapos kayo na rin tumawag ng ano, sir? Ambulansya. Oo. Tinangay din daw ng mga salarin ang bag ni Tanya na naglalaman daw ng pera na ayon sa kaanak niya, tinatayang ₱250,000 ang halaga. Kinuha rin ang motorsiklo ng biktima pero iniwan din ito ng mga salarin sa hindi kalayuan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng riding in tandem pati ang motibo sa pagpatay. Robbery ang isa sa mga anggulong tinitignan ayon sa kaanak ng biktima. Wala raw silang alam na kaaway ang dating barangay kagawad. Ang lokal na pamahalaan ng Pateros nag-alok ng reward money na ₱300,000 sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga salarin. Ang kapatid ko, very active siya sa community, no? Out of pocket niya kinukuha yung mga gastusin para sa barangay. Kahit sa mga liga, siya yung nagsusponsor. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa pagharap sa media ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson kaugnay sa kanyang resignation. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph! Rafi, pinaliwanag nga nitong si ICI Commissioner at dating DPWH Secretary Rogelio Singson na stress sa trabaho ang dahilan kung bakit siya nagbitiw sa pwesto sa komisyon. Sa pagharap niya sa media ngayong umaga, sinabi ni Singson na simula nang tanggapin niya raw ang trabaho sa ICI ay ilang beses siya naglabas-masok sa ospital dahil sa mga nararamdaman niya tulot ng stress sa trabaho. Bukod dito ay pinakausapan din daw siya ng kanyang pamilya na bitawan na muna ang trabaho niya sa ICI. Sabi ni Singson, hindi raw sa umaayaw siya sa trabaho pero tingin niya ay nagawa na niya ang dapat niyang gawin sa komisyon kaugnay sa pagpapaliwanag ng proseso ng budget ng DPWH. Dagdag pa ni Singson, sa kasalukuyang forma ng ICI ay kulang raw ang kapangyarihan nito at nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang upgraded version ng ICI na kung sakasakali daw ay dapat ay ang maging miyembro nito ay mga retired justices o mga lawyers. Itinanggi ni Singson na may interference o may nakikilam sa trabaho ng ICI. Ang mga ibinigay raw nito mga referral ay ipinauubaya na niya sa pag-assess ng legal team ng komisyon. Tungkol naman sa mga pahayag ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, ayon kay Singson ay hindi ito sapat na basehan para imbestigahan si Pangulong Marcos. Narito po ang pahayag ni ni Commissioner Singson. The burden of this problem cannot rely solely on ICI. We need a strong support from the Office of the President. We need strong support from both houses of Congress. Otherwise, on its own, without the necessary powers, unfortunately, it will not move as fast as we want to.
Rafi, ayon dito kay Commissioner Singson ay sa December 15 pa officially ay bababa na siya sa pwesto sa ICI. Pero kung kakailanganin naman daw siya ng komisyon ay handa siyang tumulong dito, Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. Sa ibang balita, arestado sa Quezon City ang dalawang lalaking naabutan ng mga otoridad na nag-aaway sa kalsada. Ang sanhi raw ng gulo, konsehan sa droga. Balitang hatid ni James Agustin. Nakuna ng CCTV ang komosyong ito sa pagitan ng lalaking nakaangkas sa motorsiklo at lalaking nagbibisikleta sa Barangay Bay sa Quezon City kahapon. Hindi nahagip sa CCTV ang mga sumunod na nangyari. Maya-maya inaresto na ang dalawa na ayaw magpaawat sa mga responding traffic enforcers habang nagpapambuno sa Quirino Highway. Sa imbestigasyon ng pulisya, onsehan sa iligal na droga ang pinag-ugatan ng komosyon. Ang nakabisikleta ang tulak umano ng droga habang nakaangkas sa motorsiklo ang parokyano niya. Ito si suspect number 1, siya yung nagbebenta. Tapos nag-meet sila dito sa isang barangay, din binayaran ni suspect number 2 ng yung agreed amount nila kapalit ng droga. So nung umalis na itong bumili si suspect number 2, ito naman si suspect number 1, binuksan niya yung nakabalot na pinangbayad. Doon, na-found out niya na yung laman pala no, hindi pera, kundi puro mga dyaryo. Nakuha ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Nabawi rin ang mga peraso ng dyaryo na dapat sanay 15,000 pesos na pera na pambayad sa droga. Ito yung dalawang na to is mga street level individual. So, nagtutulak talaga itong mga to. May mga prior records na to sa iba-ibang kaso upon verification natin. So, yung isa is nagtutulak talaga dito sa Barangay Balon Bato, yung tumatawid sa kabilang barangay. Ayon sa 24 anyos sa sospek, hindi niya alam na shabu ang daladala niya. Pumayag lang daw siyang iabot ito dahil sa pangakong bibigyan siya ng 500 piso. Hindi ko naman talaga galing sa akin yun, sir, na naipaabot lang din talaga sa akin. Wala rin po akong ka-idea na ganun pa rin yung laman nun, sir. Ang 26 anyos sa sospek iginiit na hindi rin niya alam na puro dyaryo at hindi pera ang ipinaabot umano sa kanya. Wala po talaga siya akong alam dun eh. Sumama lang din po, hindi ko po, wala po akong alam. Maharap ang dalawa sa mga reklamong alarming scandal, disobedience, and resisting arrest. Ang 24 anyos sa sospek may karagdagang reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng isa pang lalaki sa Pasig. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ang biktima sa Ortigas Avenue nang bigla siyang undayan ng saksak sa likod ng suspect. Agad tumakas ang lalaki. Nahuli rin naman siya kalaunan. Base sa investigasyon, posibleng love triangle ang dahilan ng krimen. Dati raw kasing kasintahan ng biktima ang girlfriend ngayon ng suspect. Mismo ang babae ang nagturo sa pulisya kung saan makikita ang suspect. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Nahuli sa in-trumpet operation ang 7 suspect ng investment scam umano sa Batangas City. Ayon sa NBI Calabarzon, ginagamit ng 7 sa kanilang pang-i-scam ang pirma ng mga kilalang tao at logo ng international organizations para mapaniwala ang kanilang mga biktima na namumuhunan sa kanila. Nag-issue rin umano ng peking diplomatic passport ang mga suspect. Milyong-milyong piso na raw ang natangay nila sa kanilang mga biktima mula sa iba't ibang probinsya. Wala silang pahayag. Ilang kapuso stars ang mapapanood this year sa Metro Manila Film Festival. Una riyan ang romantic film na Love You So Bad na pagbibidahan ni Will Ashley at Dustin Yu with Bianca De Vera. Produced yan ng GMA Pictures, Star Cinema at Regal Entertainment. Kamakailan naman present ang inyong mare sa MediaCon ng Bar Boys After School. Bida rin dyan si Will kasama sina Bryce Eusebio, Therese Malvar at Rocco Nasino. Kasama din nila sa film sina Glyza De Castro at Royce Cabrera. Present din ang inyong mare sa star-studded na grand media launch ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Mapanood din sa film si Dustin with Carla Abellana, Ashley Ortega, Isabel Ortega, Matt Lozano, Althea Ablan at Manilyn Reynes. Bibida naman sina Zoren, Carmina Villaruel, kasama ang kanilang mga anak na sina Mavi at Cassie sa Reconnect. Tampok din dyan sina Kelvin Miranda, Angel Guardian at Kokoy De Santos.
Abangan ang inyong paboritong Kapuso Stars sa December 19 sa MMFF Parade of Stars sa Makati City. 1 p.m. mag-a-assemble sa Diosdado Macapagal Boulevard ang floats ng mga kasaling pelikula ayon sa MMDA. Tinatayang tatagal ang parada ng halos 2 oras.